Naranasan nyo na ba yung magte-trade ka kasi sigurado kang babagsak yung presyo or tataas yung presyo, pero anong nangyari? Sobrang tagal ng hinintay mo to the point na parang nagdadalawang isip ka na kung naging tama ba yung technical analysis mo. Well, ito yung naging prime example nun. Okay, nag-trade kasi ako kanina guys kay Bitcoin kasi napansin ko na in a lower time frame, 15-minute time frame nga pala yung ginagamit natin guys. Okay. So in a 15-minute time frame, kung mapapansin nyo guys, nabasag na ni Bitcoin itong support levels na ito or itong trend line na ito. Bumagsak yung presyo up until here. Okay, bumagsak hanggang 63. And sabi ko, okay, tingin ko magkakaroon pa tayo ng pagbagsak ng presyo dahil nagkaroon tayo ng imbalance orders dito. So ang ginawa ko, nag-enter ako ng short dito. Pero anong nangyari pagka-enter ko ng short? Tumaas yung presyo ni Bitcoin. Okay? So, kung hindi lang ako marunong maghintay and kung wala lang akong tiwala sa sarili ko, malamang nag-cut loss na ako sa mga areas na ito. Okay? Pero ang ginawa ko, sige, maghintay tayo. Ayan, nagdagdag tayo ng position natin, no? So, bumaba yung presyo. Umakyat na naman. Dalawang isip na naman ako. Tama ba itong ginagawa ko or hindi? Pero ito, nagdagdag na naman ako, no? Kasi sigurado akong babagsak talaga yung presyo. And ayan na naman, nagdagdag na naman ako. To the point na, ayun na nga, nag-materialize na yung ating trade and nakapagbenta na tayo dito sa mga areas na ito and nagbenta rin tayo dito sa mga areas na to. Actually, bumababa pa nga yung, yung coin pero hindi na ako nakapaghintay. Nagbenta na ako. Bakit? Kasi sa mga areas na nagbenta ako, ito yun, support levels na rin siya. Ayan. So, kaya nagbenta na rin tayo dyan para masecure natin yung ating pagkapanalo. Pero tingnan nyo naman guys kung gaano katagal bago nag-materialize yun. Mula dito, sa areas na ito, kung saan ko siya nabili, hanggang dito, okay, kung saan ko siya binenta. Tingnan nyo naman, okay, kung gaano katagal. Umabot tayo ng around 3 hours, okay, 3 hours and 15 minutes. Isipin nyo guys, nasa 15-minute time frame tayo, pero umabot ng 3 hours yung trade na ito. Okay? And hindi rin siya nangyari based on what I'm expecting. Kasi nung binili ko dito, I'm expecting Bitcoin to go down agad-agad, pero hindi nangyari, no? Umakyat pa siya, ilang beses na umakyat, ilang beses na niretest itong level na ito, no? So, kung hindi tayo naging matyaga, kung hindi tayo nag-trust or nagtiwala sa ating technical analysis, malamang napabenta na tayo. Okay? So, ganun yung na-realize ko ngayon sa crypto na kailangan din pala nating maghintay kasi hindi din agad-agad nagmamaterialize yung mga trades natin. Okay? Tulad nito, nasa lower time frame tayo, 15-minute time frame. I'm expecting na agad-agad magmamaterialize pero hindi. Umabot ng ilang oras bago nagmaterialize. So yeah, minsan talaga guys, kailangan lang nating maghintay, no? Kasi yeah, darating din talaga sa atin yung mga bagay-bagay kung marunong lang tayong maghintay. So sa trade natin na ito, kumita tayo ng around $5 for this one and $1 naman para dito sa isa. Okay, so a total of $6 lang. Okay, maliit na kita para sa maliit na capital. So, ayun lang. Matutong maghintay, matutong maging patient, no? Dahil hindi agad-agad nang ma-materialize yung trade natin. Until next time, have a great day. Peace out.